Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 7. Pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismo ng Espanyol. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismo ng Espanyol. Mga layunin. Una, nasusuri ang video lesson na may pinamagatang pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Narito ang link. Pangalawa, nasasagutan ang graphic organizer sa pamamagitan ng video lesson na may pinamagatang pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. At pangatlo, nakakagawa ang mga mag-aaral ng isang panata na nangangakong ipagtatanggol ang lahing Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Unang araw. Maikling balik-aral. Gawaing isa. Babae po ako. Paano to? Iguhit sapat lang ang isang salamin kung ang pangusap ay tumutukoy sa kalagayang panlipunang pangkababaihan. Walang salamin naman kung hindi. Para sa unang bilang, ang mga babaeng babaylan ang namumuno sa mga ritual sa barangay. Pangalawa, noon ang mga kababaihan ay malaya at sila ay may pantay na karapatan sa mga lalaki. Pangatlo, sa panahon ng Espanyol, ang mga babae ay itinuturing na mahina at nararapat na maiwan lamang sa tahanan bilang tagapag-alaga ng pamilya. Ano-ano ang mga sagot? Magaling! Pang-apat, ang mga babae ang pwedeng maging pinuno sa pamahalaan at makisali sa gawaing pampulitika. Pang-lima, ang mga kababaihan noon ay inaasahang makibahagi sa pagsisimba, pagrorosaryo at pagnonobena. Ano-ano ang tamang sagot? Napakahusay! Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gawaing pangalawa, picture analysis. Paano to? Suriin ang larawan. Pamprosesong tanong. Una, sino ang nasa larawan? Pangalawa, ano ang ipinapakita niyang kilos?
Pangatlo, sa iyong palagay, bakit kaya ito ang kanyang naging tugon? Gawaing pangatlo, video suri. Paano to? Panoorin ang video lesson at sagutan ang graphic organizer. Ikalawang araw. Unang aralin, digmaang Moro. Pagprosesong pag-unawa. Digmaang Moro. Ang salitang Moro sa salitang Kastila ay Moor, na nangangahulugang Muslim o Moslem. Nagmula ang salita na ito sa salitang Maurus, katawagan ng mga Kastila sa mga Muslim na naninirahan sa Afrika. Ang mga Moro ay ang mga Pilipinong Muslim sa Mindanao at Sulu. Narito ang tatlong sanhi ng hidwaan ng Kastila at Moro. Una, mga krusada ng kahariang Espanya o Crusades. Pangalawa, pagtanggi ng mga Pilipinong Muslim sa pananakop ng Kastila. Pangatlo, pagpapakilala ng Kristyanismo at kulturang Kastila sa lugar ng Mindanao. Aralin din natin ang unang labanan sa pagitan ng Kastila at Moro. Naganap ang unang labanan ng pangkat ng Kastila at Pilipinong Muslim sa Cebu noong 1569. Sinasabing na may mahigit na 20 bintang sakay ang Muslim mula Borneo at Jolo ang lumusob sa Visayas. Pinadala ni Legazpi ang puwersa ni Martin de Goiti upang paalisin ang mga sumasalakay na Muslim. 1570. Ito ang taon kung saan nakasagupan ni Juan de Salcedo ang mga Muslim sa Mindoro at nagapi nila ito noong 1573. Ang pananakop naman sa Mindanao. Taong 1578, nagsimula ang planong pananakop ng Kastila sa Mindanao. Tinulungan ni Gobernador General Francisco Sande si Sultan Sirela na maibalik ang kanyang trono sa Borneo. Inatake
ni Kapitan Esteban Rodriguez de Figueroa ang Jolo ayon sa utos ni Gobernador General Sande. Sinubukang labanan ito ni Sultan Panggian. Taong 1579, nagpadala ng karagdagang puwersa ang Kastila sa pamumuno ni Kapitan Gabriel de Rivera, ngunit hindi ito naging matagumpay. Taong 1596, pinahintulutan si Kapitan Figueroa na pamahalaan ang pagsakop sa Mindanao at gawing kolonya. Siya ang ginawang gobernador ng Mindanao. Pebrero 1, taong 1576, halos 2,000 sundalong Kastila, Pilipino at mga pari ang nagpunta sa Mindanao. Narating nila ang Rio Grande de Cotabato at Buhayen. Pamprosesong tanong. Una, ano ang kahulugan ng salitang Moro? Tama. Ang salitang Moro ay mula sa salitang Kastila na Mor, na nangangahulugang Muslim o Muslim. Pangalawa, sino-sino ang itinuturing na mga Moro? Tama. Ang mga Moro ay ang mga Pilipinong Muslim na nakatira sa Mindanao at Sulu. Pangatlo, ano-ano ang mga dahilan ng hidwaan sa pagitan ng mga Pilipinong Muslim at mga Kastila? Magaling! Mga krusada ng Kahariang Espanya o Crusades. Pagtanggi ng mga Pilipinong Muslim sa pananakop ng Kastila. At ang pagpapakilala ng Kristyanismo at kulturang Kastila sa Mindanao. Gawaing panglima, timeline. Panuto. Pagsunod, sunurin ang mga pangyayari sa digmaang Moro. Sagutin natin. Una, 1569. Unang labanan sa Cebu. 1570. Labanan sa Mindoro. 1573. Natalo ang mga Muslim sa Mindoro. 1578. Simula ng planong pananakop ng Kastila sa Mindanao. 1596. Pagbibigay ng kapangyarihan kay Figueroa. At Pebrero 1, taong 1576. Malaking ekspedisyon sa Mindanao. Ikatlong araw.
Ikalawang aralin, pag-aalsang agraryo. Pagtanaw sa nakalipas. Pag-aalsang agraryo, 1745. Ang pagiging ganid ng mga prayle. Ang naging dahilan ng mga paghihimagsik o pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa kanila. Dahil sa pag-angkin ng mga lupain na pag-aari ng mga katutubong Pilipino, nagsagawa ang mga ito ng pag-aalsa. Ang pag-aalsa na ito ay sumiklab sa Katagalugang bahagi ng Pilipinas, partikular sa Lian at Nasugbu, Batangas, mula 1745 hanggang 1746. Ang nasabing pag-aalsa ay umabot na rin sa mga karatig lalawigan tulad ng Laguna, Cavite at Bulacan. Ang nasabing pag-aalsa ay nakilala sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ang tanging layunin nito ay tubusin o bawiin ang mga lupain ng mga katutubong Pilipino na napasa kamay ng mga ganid at mapang-abusong prayle at orden. Ang mga lupain na ito ay pagmamay-ari ng mga katutubo mula pa sa kanilang mga ninuno na tinatawag na ancestral domain. Tulong kaalaman. Ancestral domain. Ito ay tumutukoy sa mga lupa, teritoryo at likas na yaman na pagmamay-ari ng mga katutubo mula pa sa kanilang mga ninuno. Hindi pumayag ang mga paring prayle at orden. Bagkus sila ay nagmatigas. Dahil dito, lumaganap ang kaguluhan at naging talamak ang nakawan sa loob ng kumbento. Ang ilang simbahan at kabukiran ay winasak at sinunog ng mga katutubo. Ang nasabing pangyayari ay nakarating sa hari ng Espanya na si Ferdinand VI na nag-utos na ibalik ng mga prayle ang mga naturang lupang pamana. Subalit, hindi pumayag ang mga prayle at sila ay umapila. Dahilan upang hindi maibalik ang mga lupang pamana ng mga katutubo. Aral mula sa teksto. Ipinapakita sa pag-aalsang ito ang kakayahan at kapangyarihan ng mga prayle, hindi lamang sa aspeto ng relihiyon, kundi pati na rin sa iba pang aspeto ng pamumuhay ng kanilang mga kolonya. Bagamat hindi nagtagumpay ang nasabing pag-aalsa, ipinakita rin dito ang katapangan ng mga katutubo na bawiin ang lupang pamana ng kanilang mga ninuno. Panoorin ang video para mas maunawaan ang aralin. Pamprosesong tanong. Una, tungkol saan ang pag-aalsang agraryo? Magaling! Ang pag-aalsang agraryo ay tungkol sa pagtutol
ng mga katutubong Pilipino laban sa pagkamkam ng mga praile sa kanilang mga lupain. Nag-alsa sila upang bawiin ang mga lupain ng mga ninuno na kinuha ng mga mapang-abusong orden at praile. Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng ancestral domain? Magaling! Ang ancestral domain ay tumutukoy sa mga lupain na pagmamay-ari ng mga katutubo mula pa sa kanilang mga ninuno. Ito ang lupaing sila mismo ang nangangalaga at nagpapamana sa bawat henerasyon. Pangatlo, ano ang ginagawa ng mga katutubo para ipakita ang kanilang galit sa mga Kastila? Mahusay! Sila ay nag-alsa at naghimagsik, lumaban upang bawiin ang kanilang mga lupain at nagprotesta laban sa pang-aabuso at pangangamkam ng mga praile. Pang-apat, nagtagumpay ba ang pag-aalsang agraryo? Oo o hindi? At bakit? Tama. Hindi lubusang nagtagumpay ang pag-aalsang agraryo dahil mas malakas ang puwersang Kastila at praile. Hindi nagsama-sama ang lahat ng grupo ng katutubo at hindi naibalik sa kanila ang karamihan sa mga lupang ninakaw. Pagtanaw sa nakalipas. Gawaing pang-anim, tama o mali? Panuto, isulat sa patlang ang tama kung tama ang pangyayaring naganap sa panahon ng pag-aalsa ng mga katutubo at mali kung hindi. Una, ang pag-aalsang agraryo ng 1745 ay nagsimula sa Bulacan. Tama o mali? Ito ay mali. Pangalawa, kumalat ang pag-aalsang ito hanggang sa iba pang lalawigan tulad ng Cavite at Laguna. Tama o mali? Ito ay tama. Pangatlo, ang pag-aalsang agraryo ay isang pagkilos upang bawiin mula sa mga praile ang mga lupaing kinamkam nila mula sa mga katutubo. Tama o mali? Ito ay tama. Pang-apat, isa sa mga ginawa ng mga katutubo ay nagnakaw ng mga pananim upang ipakita ang kanilang galit sa mga praile. Tama o mali? Ito ay mali. Panglima, ancestral domain ang tawag sa lupaing minana mula sa mga ninuno. Tama o mali? Ito ay tama. Pang-anim, walang ginawa ang hari ng Spain noong nakarating sa kanya ang pangyayari tungkol sa pag-aalsa.
Tama o mali? Ito ay mali. Pang-7, hindi na ibalik ang mga lupain sa mga katutubo. Tama o mali? Ito ay tama. Pang-8, pinagbigyan ng hari ng Spain ang kahilingan ng mga prayle na hindi ibalik ang mga lupain ng mga katutubo. Tama o mali? Ito ay tama. Pang-9, ang mga prayle ay sadyang makapangyarihan sa pamumuhay sa kolonya. Tama o mali? Ito ay tama. Pang-10, naging matagumpay ang pag-aalsang agraryo ng 1745. Tama o mali? Ito ay mali. Ika-4 na araw. Ikatlong aralin. Pag-aalsa ng kapatiran ng San Jose. Pagprosesong pag-unawa. Pagtanaw sa nakalipas. Sino si Hermano Pule? Si Apolinario de la Cruz, na mas kilala bilang Hermano Pule at kilala rin bilang isang Pilipinong bayani, ay importante sa ating kasaysayan. Siya ay isinilang noong Hulyo 22, 1815 sa Sitio Pandak, bayan ng Lukban, Tayabas na ngayon ay Quezon. Ang kanyang mga magulang ay sina Pablo de la Cruz at Juana Andres, ay mga magsasaka at debotong Katoliko. Si Apolinario de la Cruz ay marunong magbasa at magsulat. Ngunit sinabi na wala siyang formal na edukasyon. Sa kabila nito, malamang na siya ay nakatanggap ng pangunahing relihiyosong pagtuturo at pumasok sa lokal na pampublikong paaralan sa Lukban. Bakit nabuo ang kapatiran ng San Jose at mga dahilan ng kanyang pag-aalsa kasama ang iba pang nitong miyembro? Noong 1829, nagpasya siyang maging pari at sinubukang sumali sa orden ng mga Dominiko sa Maynila. Noong mga panahong iyon, pinagbawalan ng mga orden ng simbahang Katolikong Romano ang mga Indio o ang mga katutubong tao ng Pilipinas na sumali, kaya't tinanggihan ang aplikasyon ni De la Cruz dahil lamang sa kanyang lahi. Nagpasya siyang magtrabaho bilang isang donado o kapatid na laiko sa ospital ng San Juan de Dios, kung saan siya ay tinanggap sa Cofradia de San Juan de Dios, isang kapatirang kaanib ng ospital na bukas para sa mga Indio.
Sa panahong ito, pinahusay niya ang kanyang kasanayan sa pagsasalita sa publiko at nag-aral ng Biblia kasama ng iba pang mga sulating panrelihiyon. Noong Disyembre 1832, itinatag ni De la Cruz na 18 taong gulang noon, kasama ang paring sekular na Indio na si Ciriaco de los Santos at 19 pang iba mula Tayabas, ay itinatag ang kapatiran ng dakilang sodality ng maluwalhating Panginoong San Jose at ng Birhen ng Rosario, na pinaikli bilang Cofradia de San Jose, kapatiran ni San Jose. Siya ay nakilala ng kanyang mga tagasunod bilang Hermano Pule o kapatid na Pule. Ang nasabing samahan ay naglalayong pakinggan ang boses ng mga Pilipinong nais maging pari. Tanging ang mga Pilipino lamang ang maaaring maging bahagi ng samahang ito. Hindi pinapayagan ang mga Mestizo at mga Espanyol na sumali ng walang pahintulot ni Hermano Pule. Ito rin ay isang paraan ng kanyang paghihiganti matapos siyang hindi tanggapin mag-aral bilang pari. Sa paglakas ng samahan, nabahala ang mga Espanyol. Sa kabila ng paghiling niya na kilalanin ng pamahalaan at ng simbahan ang kanyang samahan, sa tulong ni Domingo Rojas, nabigo si Pule. Noong Oktubre 1841, sinalakay ng mga Espanyol Cofradia. Inipon ni Pule ang 4,000 mga kasapi sa Alitaw at matagumpay na nakipaglaban sa mga Espanyol. Ngunit nang dumating ang mga sumaklolong sundalong Espanyol, walang awa nilang pinagpapatay ang mga matatanda, mga babae at mga bata na kasama ni Pule. Nahuli si Pule sa baryo Gibanga at hinatulang mamatay sa Casa Tribunal ng Tayabas. Nobyembre 4, 1841, matapos siyang barilin sa edad na 26. Ang katawan niya ay pinaghati-hati, inilagay sa kawayan at ibinandera sa mga lugar na madaling makita upang maging babala sa mga nag-iisip na mag-alsa. Aral mula sa teksto. Naitatag ang samahan ng San Jose dahil sa isyung diskriminasyon sa lahi. Ginawang itong kahalili ng Katolisismo ng mga kasapi. Nag-umpisa ang pag-aalsa ng sumalakay sa kanila ang mga Espanyol. Bagamat nagtatanggol ang mga Pilipino, tinalo sila ng mga kalaban. Pagprosesong pag-unawa. Gawaing pang-7, subukin natin. Bahagi A. Panuto. Isulat sa iyong kwaderno ang tamang sagot. Para sa unang tanong, sino ang namuno sa isang pag-aalsang may kinalaman
sa pakikibaka para sa kalayaan sa relihiyon. Tama! Si Apolinario de la Cruz o mas kilala bilang Hermano Pule. Pangalawa, anong samahan ang itinatag ni Apolinario de la Cruz kung saan ang mga kasapi nito ay pawang mga Pilipino lamang? Tama! Cofradia de San Jose. Pangatlo, ano ang tawag ng mga tagasunod ni Apolinario de la Cruz sa kanya? Magaling! Hermano Pule. Pang-apat, kailan ipinanganak si Hermano Pule? Magaling! Siya ay ipinanganak noong Hulyo 22, 1815. Panglima, kailan binaril si Hermano Pule? Napakagaling! Noong Nobyembre 4, 1841. Para sa bahagi B, pagsagot sa mga tanong. Una, sa iyong palagay, may katuwiran bang magtatag ng samahang panrelihiyon si Hermano Pule? Bakit? Pangalawa, paano ipinakita ng mga Espanyol ang kanilang pagkamuhi pagkatapos nilang hulihin at patayin si Hermano Pule? Pangatlo, bakit nabuo ang kapatiran ng San Jose at ano-anong mga dahilan ng kanyang pag-aalsa kasama ang iba pa nitong miyembro? Pagprosesong pag-unawa. Gawaing pang-8, pagtatanggol. Paano to? Isulat kung paano ipinagtanggol ng ating mga bayani ang interes ng bawat Pilipino upang makamit natin ang ating kasarinlan. Una, paano ipinagtanggol ng ating mga kapatid na Muslim ang ating karapatan bilang Pilipino? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pangalawa, paano ipinagtanggol ng ating mga katutubo ang ating karapatan bilang Pilipino? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pangatlo, paano ipinagtanggol ng ating bayani na si Hermano Pule ang karapatan natin bilang Pilipino? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito.
Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit. Panuto. Pagtapat-tapatin. Hanapin at isulat ang titik ng tamang sagot. Tapat lang. Hanay A. Para sa unang tanong. Ang namuno sa isang pag-aalsang may kinalaman sa pakikibaka para sa kalayaan sa relihiyon. Para sa hanay B, narito ang mga pagpipilian. A. Ancestral Domain. B. Confradia de San Jose. C. Hermano Pule. D. Apolinario de la Cruz o Hermano Pule. E. Ferdinand VI. F. Kumbento at Sakahan. G. Moro. H. Babaylan. I. Bulacan, Cavite at Laguna. J. Fraile o Orden. Ano ang tamang sagot para sa unang bilang? Magaling. Titik. D. Apolinario de la Cruz o Hermano Pule. Pangalawa. Ano ang samahang itinatag ni Apolinario de la Cruz kung saan ang mga kasapi nito ay pawang mga Pilipino lamang? Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Confradia de San Jose. Pangatlo, ano ang tawag ng mga tagasunod ni Apolinario de la Cruz sa kanya? Tama. C. Hermano Pule. Pang-apat, ito ay tumutukoy sa mga lupa, teritoryo at likas na yaman na pagmamay-ari ng mga katutubo mula pa sa kanilang mga ninuno. Ano ang tamang sagot? Magaling. Titik. A. Ancestral Domain. Panglima, sila ang mga taong ganid at kinamkam ang mga lupain ng mga katutubo. Ano ang tamang sagot? Mahusay. J. Fraile o Orden. Pang-anim, ang hari ng Espanya na nag-utos para ibalik ang mga lupang pamana sa mga katutubo. Ano ang tamang sagot? Magaling. E. Ferdinand VI. Pangpito, ang mga babaeng namumuno sa ritual sa barangay. Ano ang tamang sagot? Ito ay H. Babaylan. Pangwalo, ang salitang nangangahulugang Muslim o Muslim. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Titik. G. Moro.
Pangsyam, ang mga winasak ng mga katutubo at sinunog upang ipakita nila ang kanilang galit sa mga prayle. Ano ang tamang sagot? Mahusay. F. Kumbento at sakahan. At panghuli, ang pag-aalsang agraryo ay umabot sa lalawigan ng ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ay, Bulacan, Cavite at Laguna. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa digmaang Moro, pag-aalsang agraryo, at pag-aalsa ng kapatiran ng San Jose. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.